Noong Agosto taong 2018, sa bayan ng Lapinig, Northern Samar, inatake ng hindi bababa sa 100 miyembro ng New People's Army ang estasyon ng pulis. Oktubre noong nakaraang taon naman, sa bayan ng Pinabakdaw, lalawigan ng Samar, naging biktima ng anti-personnel mines at pananambang ang 5 katao, kabilang ang 2 guro at 1 pulis na nasugatan sa insidente. Hindi rin nakaiwas sa nanlilisik na mata ng karahasan ang Eastern Samar. Kamakailan lang nang nagawang makugkog ng militar ang isang malaking kampo na imbakan ng bomba ng NPA sa bayan ng Dolores, kung saan 20 rebelde ang nasawi. Isa rin ang syudad ng Borongan sa Eastern Samar sa mga itinuring na hotbed ng insurensiya sa isla ng Samar. Katunayan, 9 na barangay ng Borongan ang napabilang sa listahan ng NPA-infested areas. Sinikap ng sandatahang lakas at ng pulisya ang pagtaguyod ng kapayapaan sa lungsod. Ngunit papaano kung ang inaasahang tagapagpatupad ng batas ang siya palang nakatadhanang magdulot ng mas malalim pang sugat? Bago pa man ang kamakailang serye ng krimen, partikular na sa Borongan City, una nang umani ng kontrobersiya ang hanay ng kapulisan sa rehiyon matapos ang paglutang ng isang di umano'y dating miyembro ng PNP ang nasasangkot sa ilang karahasan sa syudad. During sa operation, may nagkukuman ng parehas namin ng kuman. Yung ibig sabihin, sir, yung lingwahe namin, meron din doon sa kabila. It's an open book actually, sir. And then, we found out, sir, na dati pala siyang member ng PNP na sumanib persa doon sa kabila. Base sa investigasyon at intel report ng pulisya na nalikom na Magandang Gabi Pilipinas, kinilala ang pangunahing suspect sa malalaking pag-atake sa Eastern Samar na si ex-PO2 Danilo Colima. Nakilala rin sa kanyang palayaw na Danny. Pumasok sa serbisyo noong taong 1992 kung saan una siyang nadestino sa istasyon ng pulis sa bayan ng Maydolong, Eastern Samar, at lumisan ng walang paalam noong taong 1999 matapos siya umanong masampahan ng reklamong grave threat. Dito ka lang ha, may pupuntahan kami at pinaghinalangin pedo sa Mayatang Mall. Hello. Hindi ako pwedeng magkamali. Papunta sila dyan sa Uptown Mall. Di ba sabi ko tatawag ako? Oo. Umalis na kayo dyan. Bilisan nyo, papunta na sila. Sige, mag-ingat kayo. Magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa rin para sa hanay ng kapulisan ang tunay na dahilan ng biglaang paglisan sa serbisyo ni Colima. Unang-una, sir, siya, radyo operator. Alam niya yung mga coded ng PNP. Malaking percentage siya, sir, na yung pagiging mas magkapera siya through extortion, through illegal activities. Na nakikita niya sa kabilang pwersa, sa mga rebelde, madali yung pera doon para sa kanila. Pero illegal naman. Napagalaman din ng otoridad na ilan sa kanyang mga kaanak, aktibong miyembro at taga-suporta ng mga armadong grupong naghahasik ng kaguluhan sa Borongan. Mga kamag-anak nila, mga nasa mga leader din ng NPA. Sa pagmamanman at pagkalap ng mga impormasyon, nagsilbing espiya si Danilo ng New People's Army para mabulilyaso ang operasyon ng otoridad. Brazil, this is Norway. Advisor 20, for info. Advisor Gumamela Operation. May 2 unit na dadaan dyan. Do you copy? Alert. 10-4. Roger. Nasaktan kami, sir. Masakit sa amin, sir. Masakit na masakit. Kasi, sir, para bang, yun na, sir, tinatridor kami. Kasi nga, ginastusan siya ng gobyerno, yung PNP na yon
tapos biglang pumunta doon sa kabila. So yung learnings niya doon, sir, in-impart niya rin doon. Sabi nga nila, kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang pumikit. Bagamat binabaybay na ni Danilo ang tuwid na landas, mas pinili niya ang paglihis at tuluyang maligaw. Bit-bit ang kanyang mga natutunang aral at sikretong kaalaman. Tinahak ni Danilo ang landas na tuluyang lalason sa kanyang pagkatao. Mula sa pagiging Danilo, siya ay mas nakilala na sa tawag na Ka-Tedo. Magandang gabi, Pilipinas!